Governor, napakahusay. Kilala ko po ang kanyang pamilya. Nakasama ko po ang kanyang ama noong 1992 sa Kongreso. Hindi ako nagkakamali ng siyam na taon siguro, 92 to 2001. Nakasama ko pa ang kanyang kapatid sa Kongreso noong nakaraan, 19th Congress. At ngayon kasama ko naman si Toto Defensor, Governor. Maraming salamat for hosting us today. Binabati ko rin ang isa pang napakahusay na kinatawan ninyo dito sa Iloilo. Walang iba kundi ang dating Secretary ng Department of Health, katulong ngayon ng ating Pangulo sa maraming bagay, Congressman and Congresswoman Janet Garin. Binabati ko rin si Congresswoman Cathy Goriseta, batchmate naman ngayon ang aking anak na si Ryan sa Kongreso. Ganoon din ang kanyang asawa na dating congressman din na nakasama ko rin sa Kongreso ng 19th Congress. Binabati ko rin ang isa pang napahusay na angkan dito sa Iloilo City, Mayor Raisa Treñas. Matagal na rin nakasama ang kanyang ama na matagal na naglilingkod bilang mayor dito sa Iloilo. Ipabot po rin niyo yung aking mahirap pagbati sa inyong ama. Mayor Suzette Mamon, LMP President, thank you very much for having us today as well. Board Member Amalia Debuque, thank you. Sa ating Presidential Advisor for the Visayas, Secretary Philip Lo. All mayors and ABC presidents of Iloilo Province, sa lahat ng ating mga presidential scholars, sa ating mga barangay captains, mga local officials, mayong hapon sa inyong tanan at maligayang 89th Charter Anniversary sa Iloilo City. Nandito tayo ngayon, hindi para maglaan ng pondo sa ngalan ng politika, kundi para ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mamamayan. Dahil alam ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang dating gobernador na ang mabuting pamamahala ay nagsisimula kung saan pinakamalapit ang gobyerno sa tao. At yan ay sa barangay. Dahil kapag may bagyo at sakuna, kayo ang unang tinatakbuhan. At sa pang-araw-araw na buhay, kayo ang araw-araw na inaabala. Alam ninyo kung nasaan ang puntidong ilaw sa kanto, kung aling estero ang mabilis umapaw kapag tag-ulan, kung sino nangangailangan ng tulong medikal at pinansyal, at kung sinong estudyante ang isang hakbang na lang makakapagtapos na ng kolehiyo. At yan ang dahilan kung bakit pinili ng Pangulo na maging partner ang lahat ng kapitan sa buong Pilipinas na mahigit 42,000 na barangay. Sa madaling salita, kayo ang pinakamalapit sa realidad ng inyong pamayanan. Yan ang lakas ng barangay. Pinakamaliit man unit ng gobyerno, pero malaki ang epekto sa buhay ng ating mga kababayan. May mga problema ang kailangan tugunan bilang isang bansa, pero alam naman na mayroon din mahigit 42,000 na barangay sa buong Pilipinas na may kanya-kanyang pangangailangan. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon, sa ilalim ng Presidential Social Civic Projects Fund, bawat barangay ay binigyan ng 200,000 piso mula sa ating Pangulo. Ang unang 100,000 pesos ay para tulungan makatapos sa kolehiyo ang 5 graduating college students sa bawat barangay. Ito ay puhunan para sa kinabukasan ng ating mga kabataan, ng inyong mga pamilya, at puhunan na rin yan ng bagong Pilipinas. Sa buong bansa, mahigit 210,000 presidential scholars ang maaaring natin matulungan taon-taon. Kaya sa ating mga scholars, naway maging inspirasyon ito para tapusin ninyo ang inyong pag-aaral.
Pabuti ninyo ang inyong pangarap. Maging susunod na guro, engineer, nurse, doktor, abogado, negosyante, o baka barangay captain, mayor, gobernador, executive secretary, o pangulo ng Pilipinas. Walang imposible. Ang natitirang 100,000 pesos naman ay para sa agarang pangangailangan ng bawat barangay. Maring kagamitan para sa disaster response, CCTV, computer o printer, desk chairs, o solar street lights. Kayo ang higit nakakaalam kung ano ang kailangan ng inyong komunidad. Kaya kayo rin ang pinagkakatiwalaan ng Pangulo na gamitin ito ng tama. At hindi lamang scholarship at development projects ang tulong ng national government sa Iloilo. Isang daot lang po yan mula sa mas malaking sisidlan ng suporta ng pamahalaan para sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, infrastruktura, trabaho, at iba pang pangunahing serbisyo. Sa 2027, sa darating na taon, halos 1.4 trillion pesos ang national tax allotment na ibababa natin sa mga probinsya, syudad, munisipalidad at barangay sa buong Pilipinas. Halos 1/3 ng lahat ng koleksyon ng national government. Pinakamalaki sa ating kasaysayan. Dito sa probinsya ng Iloilo, mahigit 8.44 billion pesos ang mapupunta sa inyong mga barangay. Kaya sa ating mga kapitan, alagaan po ninyo ang tiwala ng ating Panginoon.